Guys, magandang araw po sa inyong lahat yan. Narito po ako at muli mag-update po ako sa inyo. Guys, kung mapapansin po yung una kong video, ang update po ay about po sa produkto po ng Sika. Skim coat man yun nung una una kong na-demo. Pero ngayon, although Sika pa rin naman, pero pang-grout po ito. Na 215 ang produkto, pang-grout po ito. So ngayon, samahan niyo po ako at panoorin po natin. At bago po ang lahat, siguro po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe natin Munti channel, baka po pwede paki-subscribe po muna at paki-share na rin po. Marami po tayong mga binubuo na video para sa ganun makakatulong po doon sa mga nagtutuklas kung paano pong re-remedyohan yung mga tulad po ng mga concrete pouring or mga buhos na mayroon pong problema katulad ng pagka nagkulang yung vibrate o kaya mayroong nabara na area, so nagkakaroon po siya ng tinatawag na honeycomb. Ayun, yung honeycomb na yun yung tinatawag na parang ampaw o honeycomb na butas-butas siya, parang bahay ng anay. Kaya ayun, ipakita ko po sa inyo kung paano po in-apply ang 215 Sika grout. Panoorin niyo po at samahan niyo po ako. Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa project ng Canyon at narito po ngayon sila si Sir, representative po ng Sika. Yan, Sir. Pwede po kayo makilala, Sir? Pangalan niyo po? Sika Narnil TUP, technical po ng team. Yes po. So, ibig sabihin, tayo po ay mag-mock up ngayon ng yung parang pinakasample ng Sika product. Ito po. Sika grout, ito po. Yan po yung kanyang pangalan, Sika grout po. Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa project ng Canyon at narito po ngayon sila si Sir, representative po ng Sika. Yan, Sir. Pwede po kayo makilala, Sir? Pangalan niyo po? Sika Narnil TUP, technical po ng team. Yes po. So, ibig sabihin, tayo po ay mag-mock up ngayon ng yung parang pinakasample ng Sika product. Ito po. Sika grout, ito po. Yan po yung kanyang pangalan, Sika grout po. Sir, nais na po nating alamin ilan pong salok na tubig na ganyan, yung dapat po capacity sa Sa isang bag ng minimum ng tubig natin sa grout 215 is 4.2 maximum. Ang minimum natin is 4 liters. 4 Isang liters. bag at 25 kg. Okay po, sir. So guys, yan na po, nakikita po natin, magsisimula na po ng pagmimix at ang gamit po nila, ito po. Ito yun, Stanley. So yun yung magmimix. Tapos, ayan yung ating mga gwapo mga engineer, kasama sila ngayon dyan. Ayan. Pagkikaway-kaway po. Oh, pwede po kayo mag-shoutout. Ayan, yun yung mga engineer natin dito. Ayan po. Ayan. Oh, guys. Guys, ito yung procedure ng nagkaroon po kasi ng honeycomb itong sa may kulom, kaya ito yung pinaka-grout. Sika grout. Ayan po. Ayan, dahil tapos na po siya na mix, nilalagyan po ng imbudo. Nilalagyan po ng imbudo para doon ibubuhos at pinormahan po siya diyan kasi yan po yung merong grout, tawag nito, honeycomb. Share yan ito. Ayan guys po, yan kasi yung may honeycomb sa area yan. Kaya pinirmahan ng pinulik at ayan, minalagyan ng
embudo para maibubuhos. Yan guys, oh. Kasi yan yung may honeycomb sa area yan. Kaya para ma-remedyohan, bubuhusan yung may mga honeycomb sa loob ng kulom na yan. So sir, ganito po. Tatanong ko na po ito. Pagka ilang minuto po siya pwedeng or oras na mababaklas yung forma na yan sir pagkatapos ng grout natin? Pag sa 50 mm, need natin mababaklas yung forma ng within 3 days. Within 3 days po. Pero pag below 50 mm, pwede natin after 24 hours. Para ano siya, may curing time talaga dapat. Yes, sir. Tapos ang ano talaga natin, mas maiging pagkatapos ng curing, 3 days talaga po yung ano. Yun talaga. Baklas po na. Yun. Tapos didiligan natin pagkatanggal ng forma, didiligan natin ng 3 beses. Ang tubig. Bali 3 days, 2 beses sa isang araw. Umaga hapon. Parang pinaka-curing Sa curing. time. Oo, sa curing. So guys, ganun po ang procedure niyan. Ngayon, dahil nalito na rin po naman tayo, lalapit din po tayo ni Madam Giselle. Actually, siya po yung in charge dito sa site na ito. Yan po yung aming engineer dito, si Ma'am Giselle po. Hi mga ka-vlogger! Madam Giselle, ano pong... Hi mga vlogger! Ayan po. Ayan po, nandyan po yung kanyang mga kasama ko? mga engineer. Oh. Ayan po. Salamin. Guys, dahil tapos na po, ayan na po sila. Si Madam, sila po yung representative po ng kampanya na Sika. Ito po yung aking engineer at engineer din po sa project na ito si Ma'am Giselle. Ayan po, isang site engineer din at si Madam QC po. At ito yung kabady po ni Madam Sika po. Hello, set out. Yan, huwag niyo pong kaligtaan ang Kuya Mer's Vlog at patuloy po niyong subaybayan Waam. Marami po kaming update para sa karagdagang kalaman niyo. Magandang tanghali po sa inyo lahat.